Good day mga kaumada. This is another explainer video regarding the G-Connect application. At para ito sa mga newbies, mga new users, para mas maintindihan nila kung paano gumagana yung G-Connect app. So ngayon, papakita natin dito sa high level na process flow ng G-Connect kung paano nga ba siya gumagana. Ano yung mga components na kailangan. Okay, so sa makikita nyo sa flowchart or sa process flow diagram, yung mga kailangan natin is kailangan natin ng UMADA controller, G-Connect application, kailangan may Google account tayo, tapos meron tayong Android device kung saan naka-install yung MacroDroid. Okay, so yan yung mga components na involved dito sa process flow ng system. So, start muna tayo dito sa UMADA controller. May makikita nyo. First requirement natin, UMADA controller, dyan manggagaling yung exported CSV file containing our vouchers. And then, yung CSV file na yan, i-download natin at ilalagay natin doon sa G-Connect folder. Tapos nun, assuming na successful yung installation nyo ng G-Connect app at na-launch nyo siya ng maayos na walang problem. So, yan, makikita nyo na dito sa screen. Yan yung G-Connect app natin. Installed na. So, papakita ko lang. So, let's say natapos nyo na yung first step. Nakuha nyo yung CSV file, lalagay nyo sa folder. Tapos, yung unang gagawin nyo is i-run nyo yung run initial config na button. So, yung gagawin yan, magja-generate yan ng pre-configured macro. Yung G-Connect macro na nasa diagram natin, yan yun. Gagawin niya yung pre-configured macro based doon sa content ng CSV file na nilagay nyo sa G-Connect folder. Pagkatapos yan, yung G-Connect macro na yan, yan yung ilalagay natin ngayon sa Android device natin. Yun yung i-import natin sa MacroDroid. Yung macro na yon is wala pang laman na vouchers yon. Yung ano pa lang yun, yung pinaka-configuration pa lang. Kaya meron tayong second button na extract and sync. Ito na yung maglalagay ng mga vouchers or maglo-load ng mga vouchers papunta doon sa macro na nasa MacroDroid. So yung gagawin niya, from the CSV file, i-extract niya yung mga vouchers to text file. So yung kukunin niya yung mga voucher codes lang. Hindi niya na isasali yung ibang data. Isa-segregate niya yan per amount. Tapos yun yung dadalhin niya doon sa Google Drive. Kaya naman tayo gumamit ng Google Drive API para mas secure, no? Common kasi sa lahat ng mga tao ngayon, may mga Google account na tayo. So, mas streamline yung process, mas secure pag naka-API. Rather than direct nating i-connect yung PC or yung laptop natin sa phone via local network. Parang mas maraming complication kasi pag ganun. Kaya dumaan tayo sa API. Okay, so after converting to, nakuha niya na yung mga voucher codes, yung i-upload niya sa Google Drive. And then, meron tayong trigger dun sa program, yung sync, pang sync naman na siya na yung magta-transmit from Google Drive. Ta-transmit niya ngayon yung mga voucher codes dun sa MacroDroid using Google API. So yan. So pagka expected mo na, pagka-click mo ng button na yan, makikita mo naman dun sa console kung ano yung ginagawa niya. Na after nun, pag nag-succeed yun, dapat nandito na sa MacroDroid yung mga vouchers mo. Okay? So, yan. So, after nun, so that's the time na pwede mo nang simulan yung automation. Pwede mo nang i-testing, no? Mag-send ka ng amount. Dapat mo pala munang i-enable kasi naka-disable yan. Enable mo muna yung macro. And then, after nun, mag-test ka. Mag-send ka ng amount using GCash or Maya. Magre-respond yan through SMS. So, doon mo malalaman na working yung setup mo. Okay? And
ayun, ang additional information lang pala, dapat kung saan naka-install yung MacroDroid, dapat andun din yung mga e-wallet natin. Kasi yung push notification ng mga e-wallets natin yung magiging trigger ng voucher sending to client. Okay? So yun lang, ganun lang kasimple. Ang third function button naman yung print vouchers. Magpiprint lang siya ng custom voucher. Yung voucher na nakalagay yung amount, yung code, yung duration, yung lang users, yung SSID name or yung Wi-Fi name with your Wi-Fi QR code yung naka dito sa thumbnail. Makita nyo. So ganyan, sa browser niya yan i-display. So custom siya, hindi siya yung katulad ng default na voucher code. Mas maganda naman siya compared sa default ng Umada. So yan yung purpose ng third natin. So dun pa rin sa CSV naka-base yung mga vouchers na lalabas din sa browser. Okay? So may mga other concerns din pala yung sa yung ibang gumagamit ng non-Umada controllers. Yung gagawin nyo pagka ganun yung non-Umada yung controller nyo, pwede nyo namang isalang dito sa may CSV template tayo sa FB page natin. Pwede nyo isalang yung, gayahin nyo lang yung format, pwede nyo isalang yung kung may export voucher yung controller nyo, isalang nyo lang sa format ng Umada, tapos salang nyo sa G-Connect. Yun, pwede yun. Pwede yung ganun. Kung gusto nyo gamitin yung system o yung G-Connect app. Okay, I think that's it for this demo. Thank you very much. See you sa next videos. Bye-bye.